Hello guys, meron na naman tayong isi-share na bagong video natin guys. Bali bukas mag-install tayo ng wifi guys. Naka-ready na yung mga gagamitin natin guys, yung mga cable natin. Bali i-ready na lang natin yung authentication ng ano niya, ng router niya. I-ready na lang natin guys para bukas salpak na lang tayo sa client guys. Bali ito guys yung ano nyo, yung IoT nya. Nag-ano na yan, no? Nagbe-blink na yung ano nya, yung internet na, tsaka yung phone nya steady na yung ilaw. Bali access na natin guys yung ano nya, yung user niya muna para pwede niya palit-palitan yung ano niya, yung password ng wifi niya at saka yung SSID niya. Bali guys, nalagyan ko na to ng ano guys, ng credentials niya para yung sa kanya lang, para hindi niya ano, kasi pag binigyan mo to ng admin password baka pakialaman niya yung setting ng router. Kaya bigyan lang natin siya ng limit na access. Yung simpleng password lang guys na pwede nating i-share sa kanya. Ayan. Save niya lang yung password niya guys kung gusto niya. So not now. Makikita mo dito guys, dipon yung ating terminal guys. Dipon yung terminal natin. Tapos yung version ng IoT natin, ito yung ginagamit ko lagi, RP25 2725 yung bin files nya. Ayan. Ito lang yung mga setting guys na pwede siya. Makita nyo dito guys, wala yung one setting nya para mapalitan tong ano nya, itong internet nya. Ayan. Makita nyo guys, naka-up na yan, connected na yung ano nya, yung PPPoE nya. Ayan, kita nyo, connected na yan sa ano, sa server natin, sa Microsoft tsaka sa OLT. Kasi para bukas guys maglalatag na lang tayo ng ano natin. Ito yung IP nya guys sa Microtech natin, yung mask nya TNS, yung bilan nya yan. Ito guys, hindi ko naman papapalitan to itong isang line na to, yung TR na to, kasi pang VoIP to kahit i-delete mo siya hindi mo siya ma-delete. Bali either dito sa tatlo, kahit pwede ka pang gumawa ng isang line dyan kung ano lang susundin mo. Yan. Bibilang kasi ako guys, bilang 500 yung ginamit ko. Makikita mo dito guys sa IoT nya, dito wala na yung logo ng provider natin. Kasi gawa nga nung bin files nya, wala na rin. Iba na yung bin files nya, yung software version nya. Makikita nyo guys, ito yung serial number ng ONO, F68. Check natin sa ano guys, yung save nga yung serial number dito sa ONO. Yan guys, makikita nyo guys, F68 yung serial number nya. Parehas dun sa GUI ng modem. Yan guys, makikita nyo, parehas siya. Yan guys, try lang natin i-access guys yung ano, yung maintenance ng admin, para pag tayo magto-troubleshoot sa bahay nila, pwede nating makita yung ano, yung wait lang guys, pakita ko muna sa inyo yung optical info. Ayan siya.
Ayan guys, yung optical info nyo makikita nga dito, negative 11.77. Blue port yung ano nito, yung router eh. Ito guys, yung blue port siya. Ayan, nakikita nyo guys, blue port. Oops, sorry, nalaglag. Mali yan guys, nakita nyo yung optical info nya, yung receive power nya. Makikita nyo nagre-refresh yung GUI nya. Yun lang naman titignan nyo eh. Ito mga to, wala na to, mga basic na to eh. Device info, wireless status, meron na rin yan guys, nilagyan ko na rin to. Dalawa sa 2.5 GHz at saka naman dalawa sa 5 GHz, dalawa rin siya. Meron na yan guys, may internet na yan guys. Balang enable ni client is 25 Mbps yung kanyang plan. Try nga natin kung ilan lang ibibigay ng server. Ayan guys, may may boost siya ng ilang segundo para matuwa naman si client natin na lagpas lang sa sa plan niya na 25 Mbps. Ayan, click natin dito guys. Lalagout natin guys yung user account niya. Makikita nyo guys yung firmware. Brazilian yata tawag nila dito. Brazilian firmware. Tapos lagay naman natin yung admin dito. Pinalitan ko na yung admin ng Brazilian firmware kasi guys, ang hirap ng ang hirap ng password niya. Grabe. Talagang mga ngamote ka sa pakalagay. 5s. Ay, mali. I-ulit natin guys. Yan guys, pumasok na yung admin niya. Ito niya, same pa din yung serial niya, F68 yung dulo. Optical info, check natin. 11.75 na siya. Check natin yung network niya. Ayan guys, makikita nyo meron na yung broadband setting. Ayan, may broadband setting na siya guys. Ay, sorry, LAN setting pala yun. Ito yung broadband setting niya guys. Kung mag-configure kayo guys ng broadband setting, gayahin nyo na lang to guys. Ay, nakikita nyo to guys. Yung status state niya, connected na siya sa OLT natin at saka sa connected na siya sa MikroTik natin. Yan. Binigyan na rin sariling IP at saka yung DNS. Tsaka wag nyo nang i-click guys yung LAN port. Kasi pag magko-configure kayo, i-configure nyo ng kable through LAN cable. Kung saan nakasaksak yung LAN cable, hindi nyo siya matatapos tong procedure na to hanggat sabi niya port is already port is already in use. Kung ano yung port na sinaksakan nyo ng LAN cable, huwag nyo checkan dito. Ayan. Checkan nyo na lang to kung gusto nyo gamitin after nyo gamitin yung LAN cable ng router. Ngayon, pwede nyo na i-check yan guys. Magpo-proceed na yan sa kasi una, pag configure mo ng LAN cable, hindi matatapos yung configuration mo. Yan, pag click mo na yan,
Machachikan na siya, oh. Pag una kasi hindi pa machachikan niya, kasi dyan nakakabit yung LAN cable ko, yung kinonfigure ko siya. Ay, nag-disconnect siya guys, oh. Bakit kaya? Uy, na-disconnect. Bakit kaya? Nagbi-blink naman yung ano guys, internet niya, oh. Pero disconnected siya dito. Subukan natin i-refresh guys, refresh natin. Refresh muna natin. Ayun, connected na uli siya. Nawala saglit kasi pinalitan natin tong isang ano niya, setting niya. Yan guys, oh, okay na yan guys. Status okay, on state okay. Yung one status, makikita natin kung connected na. Yan guys, oh, may IP na siya guys, oh. Yan, okay na guys. Pwede na natin deploy itong router natin bukas guys. Pwede na yan guys bukas, para bawas tayo sa oras sa pagko-configure sa client, bigyan na lang natin ito sa kanya bukas. Kasi pag bukas pa natin ito i-configure sa kanya, matagalan pa tayo, sayang yung oras natin guys, may pasok pa tayo sa trabaho bukas, diba guys? Ngayon guys, may idea na kayo guys, dapat laging dalawang account ang ilalagay nyo dito sa router, isa para sa inyo, isa para sa client. Okay na guys, alam niyo na naman siguro paano pagpapalit ng account, no? Ito yung sa user, yan, palitan nyo. Tapos naman yung maintenance account, ito yung sa inyo, yung old password, tas new password, yan. Tapos status, yan, GPON siya guys, GPON yung aking OLT. Network, yan, mga basic lang yan guys, alam nyo naman siguro yun, para bukas natin sa client to, dispatch na natin itong router na to. Okay na guys, yun lang po. Salamat sa panonood guys. Susunod ulit, thank you.